Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang nami sel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang hapon, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Melin Loquias mula sa Eastern Police District. Maghatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat nyong abangan. Mahigit 1 milyong halaga ng iligal na troso na kumpiska sa Palawan. 2 individual arestado. Lalaki patay sa pamamaril sa Maguindanao del Norte. At lalaking nagbebenta ng online financial account, huli ng PNP Anti-Cybercrime Group. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Arestado ang isang lalaki sa Ermita, Manila matapos mahuli ng mga operatiba ng Manila District Anti-Cybercrime Team sa iligal na pagbebenta ng mga online financial account sa social media. Nakibalita dyan si Patrolwoman Mary Grace Artizuela. Sa pamamagitan ng isinagawang cyber patrolling ng mga tauhan ng Manila District Anti-Cybercrime Team, natukoy ang iligal na aktibidad ng suspect matapos itong mag-alok ng financial account sa halagang 6,000 piso sa pamamagitan ng social media. Agad na nakipag-ugnayan ang mga otoridad sa suspect at nakipagkasundo para sa isang meet-up sa Ermita, Manila. Sa isinagawang entrapment operation, nahuli ang suspect matapos mapatunayan na aktibo at tunay ang mga ibinebentang financial accounts na labag sa umiiral na batas. Ang suspect ay kasalukuyang nahaharap sa kasong paglabag sa Anti-Financial Accounts Coming Act o AFASA. Nasa kustodiya na ngayon ng MDAC ang suspect, kabilang ang mga nakumpiskang ebidensya para sa komprehensibong dokumentasyon at tamang disposisyon ng kaso. Ito po mga bagay po na ito bagay labag po at pinagbabawal ng batas at may mga karampatang parusa para po dito. Inbiya po ng PNP-ACD ang Manila District Anti-Cybercrime Team ay nagbibigay po ng babala at para po hindi na po maulit itong pangyayari na ito sa ibang tao at maging mapag-obserba po tayo sa ating mga ginagawa para po sa ating kaligtasan. Yun lamang po at mag-ingat po tayo palagi. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Artizuela. Mabilis na rumisponde ang mga tauhan ng San Juan City Police Station matapos mabundol ang isang motorsiklo ang isang batang lalaki sa lungsod. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Jenny May Dolor.
Nabundol ang 7 taong gulang na bata ng rider na ito habang tumatawid sa kalsada sa kahabaan ng Ifmanalo Street, San Juan City. Agad namang tumulong ang mga concerned citizen na nakakita sa pangyayari at tumawag sa 911 hotline number. Gamit ang Unified 911, agad nakaresponde ang mga personnel ng San Juan City Sector 5 at ambulansya ng San Juan City CDRRMO at agad nabigyan ng paunang lunas ang biktima na nagtamo ng mga gasgas sa katawan at dinala ito sa pinakamalapit na hospital upang masigurado ang kalagayan ng bata. Samantalang ang rider naman na nakabundol sa biktima ay agad namang nagbigay ng kanyang kooperasyon sa mga otoridad at nangakong babayaran nito ang pagpapaospital sa batang biktima. Ako po'y nagpapasalamat sa ating mga kapulisan sa mabilis na pagresponde sa anak kong nabundol ng motor at naihatid sa ospital upang mabigyan ng paunang lunas. Ako'y muling nagpapasalamat sa mga pulis na naka-assign sa Sector 3 Kabayanan San Juan Police. Ang mabilis na pagresponde ng mga tauhan ng Eastern Police District San Juan City Police Station ay patunay ng kanilang tapat na serbisyo at dedikasyon na magampanan ang sinumpaang tungkulin. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Jenny May Dolor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Dolor. Hindi na nakalusot ang isang lalaki matapos salakayin ng mga tauhan ng San Nicolas Municipal Police Station ang kanyang tahanan sa barangay Nagkakaisa, San Nicolas, Pangasinan. Sa bisa ng isang search warrant kaugnay ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patrolman Dennis Carinal sa report. Operasyon kontra illegal na droga ang isinagawa ng San Nicolas Police Station sa pamumuno ni Police Major George D. Banayos Jr., katuwang ang Dasol Maritime Law Enforcement Team at ang Pangasinan 2nd Provincial Mobile Force Company sa barangay Nagkaisa, San Nicolas, Pangasinan noong gabi ng October 12, 2025. Dakong 10:23 ng gabi, isinilbi ng mga otoridad ang search warrant operation na inisyo ng Honorable Emma Hines Parahas, Presiding Judge ng Regional Trial Court Branch 52, Tayog, Pangasinan. Kinilala ang suspect na Elias Jr., 37 anyos, isang construction worker at residente ng nasabing barangay. Sa naturang operasyon, na-recover mula sa suspect ang tinatayang 8 gramo ng inihinalang shabu na may street value na humigit kumulang 54,400 pesos na nakalagay sa 6 na head-seal transparent plastic sachet. Bukod sa illegal na droga, nakumpiska rin ang ilang non-drug items na karaniwang ginagamit sa pag-refact ng shabu, kabilang 2 lighter, isang plastic tube, 21 bakanting plastic sachet, isang glass total rolled aluminum foil, at isang plastic container. Maharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang tagumpay ng operasyon ay bunga ng magandang ugnayan sa pagitan ng mamamayan at ng pambansang pulisya para mas lalong mapaigting ang kampanya laban sa kriminalidad tungo sa mapayapat tigtas na bagong Pilipinas. Mula dito sa PKG Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Carinal. 2 individual ang arestado matapos makumpiskahan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng iligal na troso sa isang checkpoint operation sa Nueva Vizcaya. Ang report mula kay Patrolwoman Jerilyn Culico. 2 individual ang naaresto sa ikinasang anti-illegal logging operation ng mga tauhan ng 2nd Maneuver Force Platoon, 1st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company sa isang checkpoint operation sa barangay Nagsabaran, Jadin, Nueva Vizcaya kahapon ng umaga, 13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Nagresulta ito sa pagkakakumpiska ng 2,656 na board feet ng illegal na troso na tinatayang nagkakahalaga ng 1,328,000 piso. Kinilala ang mga sospek na sina Aliason, 40 taong gulang, binata, isang driver, residente ng 1326 Muson, San Jose del Monte, Bulacan, at alias L, 48 taong gulang, may asawa, isang helper at residente rin ng nasabing lugar.
Batay sa paunang investigasyon, habang nagsasagawa ng anti-criminality checkpoint ang mga tauhan ng 2nd Mobile Force Platoon, 1st Nueva Vizcaya Provincial Mobile Force Company ay naharang nila ang isang Mitsubishi dropside truck na nakarehistro sa pangalang alias Tonyong at minamaneho ni alias Son. Habang isinasagawa ang karaniwang inspeksyon, napansin ng mga operatiba na may mga nakasalansang troso na nakikita sa bukas na bahagi ng sasakyan. Nang hingan ng dokumento ang driver bilang patunay ng legalidad ng kargamento, nagpresenta ito ng mga papeles, subalit sa verifikasyon ng mga otoridad, lumabas na hindi ito tumutugma sa mga troso at sa sasakyang ginagamit. Dahil dito, agad silang inaresto at ipinauunawa ang kanilang karapatang konstitusyonal alinsunod sa Miranda Doctrine. Sa tulong mula sa Municipal Environment and Natural Resources Office ng nasabing bayan, ay naisagawa ang scaling o pagsukat ng mga nakumpiskang troso. Maharap ang dalawang individual sa kasong paglabag sa PD 705 o anti-illegal logging na ngayon ay nasa kustodiya ng pulisya. Mula dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jerilyn Colico, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Colico. Matapos ang mabilis na follow-up operation ng Angeles City Police Station, naaresto ang isang lalaki na sangkot umano sa pagnanakaw ng sasakyan at matagumpay na nabawi ang ninakaw na unit. Police Corporal Giselle Rivera sa balita. Arestado ang isang suspect matapos ang ikinasang follow-up operation ng Angeles City PNP na kung saan nabawi ang isang ninakaw na sasakyan sa barangay Malabanyas, Angeles City. Dahil sa mabilis na aksyon ng mga tauhan ng Angeles City PNP ay naaresto ang isang suspect sa pagnanakaw at nabawi ang isang Mitsubishi Mirage na tinangay matapos ang isang break-in. Kinilala ang suspect na si June, 31 anyos, residente ng Mexico, Pampanga. Nasamsam sa kanya ang ninakaw na sasakyan, pati ang ilang personal na gamit ng biktima. Patuloy naman ang isinasagawang manhunt operation upang mahuli ang kanyang mga kasabwat. Pinuri ni Police Brigadier General Ponce Rogelio E. Piñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, ang mabilis na tugon ng kanyang mga tauhan. Mula dito sa Police Regional Office 3, ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Giselle Rivera, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Rivera. Nasa kote ng mga operatiba ng Cainta Municipal Police Station ang rank number 4 most wanted person sa bayan ng Cainta na naharap sa kasong murder. Ang report mula kay Patrolwoman Jevi Marie Famoso. Murder, pagpatay. Matagumpay na naaresto ng pinagsanib na puwersa ng Cainta Municipal Police Station at Regional Intelligence Division Special Team ang number 4 most wanted person sa buong Region 4A sa ikinasang operasyon dakong alas 8 ng gabi sa bayan ng Cainta, Rizal. Kinilala ang suspect sa alias na Atos, 39 anyos, binata, isang construction worker at residente ng nasabing bayan. Ang akusado ay may nakabinbing kasong murder na inisyo ng Regional Trial Court Branch 142, Antipolo City noong Oktubre 8, 2025. Batay sa warrant of arrest, walang piyansang inirekomenda laban sa kanya. Sa kasalukuyan, si alias Atos ay nakapiit sa Cainta MPS Custodial Facility habang isinasagawa ang mga kaukulang proseso ng kanyang kaso. Sa isang pahayag, pinuri ni Police Colonel Filoteo A. Gonzalgo, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, ang dedikasyon ng mga operatiba sa matagumpay na operasyon. Anya, ang pagkakaaresto kay alias Atos ay patunay ng dedikasyon at husay ng ating mga kapulisan sa pagpapatupad ng batas. Patuloy tayong makakaasa na hindi titigil ang Rizal PPO sa paghahatid ng hustisya at seguridad sa ating mga mamamayan. Ang nasabing operasyon ay bahagi ng tuloy-tuloy na kampanya ng Pro Calabarzon laban sa wanted person upang matiyak ang katahimikan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Calabarzon, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Jevi Marie Famoso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Famoso.
Hindi na nakapalagpa ang 3 lalaki matapos maabutan ng mga operatiba ng Bataraza Municipal Police Station habang nagsusugal sa isang operasyon laban sa illegal gambling sa Barangay Poblasyon, Bataraza, Palawan. Nakatutok dyan si Patrolwoman Abigail Datu. Yan ang aresto ng mga tauhan ng Bataraza Municipal Police Station matapos mahuling aktong nagsusugal gamit ang baraha sa Sitio Marabahay, Barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan, nitong Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect sa mga alias na Boy, Ben at Jake. Ayon sa ulat ng pulisya, nakatanggap sila ng tawag mula sa isang concerned citizen na nag-ulat hingil sa ginagawang pagsusugal sa naturang lugar. Agad na rumisponde ang mga operatiba ng Bataraza Municipal Police Station at inabutan ang 3 lalaki habang abala sa kanilang illegal na aktibidad. Na-recover mula sa mga suspect ang mga baraha at salaping ginamit bilang pusta sa kanilang laro. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng Bataraza Municipal Police Station ang mga nasabing individual at inihahanda na ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Presidential Decree 1602 o ang batas laban sa illegal na pagsusugal. Patuloy namang pinaalalahanan ng kapulisan ang publiko na makipagtulungan sa mga otoridad sa pamamagitan ng maagap at pag-ulat ng anumang illegal na aktibidad upang mapanatili ang katahimikan at kaayusan ng kanilang komunidad. Mula dito sa Calapan City, Oriental Mindoro, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Abigail B. Datu, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Datu. Matapos na ang pagtatago ng isang lalaki matapos siyang maaresto ng mga operatiba ng Tiwi Municipal Police Station sa bisa ng ikinasang Manhunt Charlie Operation. Ang suspect ay wanted sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Magbabalita dyan si Police Corporal Dexy Chariz Casasos. Iba ng Tiwi Municipal Police Station ay isang wanted person sa isinagawang Manhunt Charlie Operation nitong Oktubre taong kasalukuyan sa Barlin Street, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Kinilala ang suspect na isang lalaki, 44 taong gulang, tubong Tiwi, Albay, may asawa, high school graduate, at kasalukuyang naninirahan sa Purok Tambulilid, Barangay Nagas, Tiwi, Albay. Ang operasyon ay pinangunahan ng Tiwi Municipal Police Station kasama ang mga intel operatives sa ilalim ng direktiba ni Police Major Christian Ilaw Bruwal, Chief of Police ng nasabing himpilan. Naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na inilabas noong Setyembre 24 taong kasalukuyan sa Municipal Circuit Trial Court, 5th Judicial Region, Tiwi, Malinaw, Tiwi, Albay. Ang nasabing warrant ay kaugnay ng criminal case number T-6144 para sa kasong reckless imprudence resulting in homicide sa ilalim ng Article 365 ng Revised Penal Code na inirekomendang piyansa na halagang 30,000 para sa pansamantalang kalayaan ng akusado. Ang suspect ay nasa kustodiya na ng Tiwi Municipal Police Station para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Mula dito sa Bicol Region, ako po ang inyong PNN Correspondent, Police Corporal Dexy Chariz Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Casasos. Formal nang inilunsad ng Police Regional Office Cordillera ang Squadron Project, isang inisyatibong layuning higit pang paigtingin ang kahusayan, disiplina at kalidad ng serbisyo ng kapulisan sa rehiyon. Police Master Sergeant Lenny Valerio sa balita. Alusunod sa gagamit ng enhanced police operations sa ilalim ng PNP sa agenda ng distinguished PNP na si Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr., opisyal na inulunsad ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region of Procar ang Procar Squadron Unit Project nito sa isang seremonya na ginanap sa Masigasig Grandstand Camp Major Badudangwa, Latitude Benguet nito lamang 13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang esquadron ay nangangahulugang Smart Quadrator Unit para sa advanced na deployment, detection, reconnaissance, observation at network enforcement. Ang inisyatiba ay naglalayon na ma-institutionalize ang paggamit ng Remotely Piloted Aircraft System o RPAS o mga drone sa buong rehiyon ng Cordillera upang higit pang palakasin ang pagpapatupad ng batas, pag-iwas sa krimen, solusyon sa krimen, kaligtasan ng publiko at mga operasyon sa pagtugon sa kalamidad.
Bilang bahagi ng programa, ipinakita ng 50 o 50 miyembro ng Procar Squadron na binubuo ng mga pulis mula sa iba't ibang unit ng Procar sa pangunguna ni Police Captain Jason Chingoy F. Rupinta ng Regional Mobile Force Battalion 15 ang kanilang husay sa drone drill na ipinakita ang kanilang kahandaan at kahusayan sa operasyon. Ang seremonya ay dinaluhan din ni Police Brigadier General Erexon D. Dilag, Regional Director ng Procar, kasama si Police Colonel Julio S. Lizardo, Acting Deputy Regional Director for Administrations, at Police Colonel Ledon D. Monte, Acting Deputy Regional Director for Operations, at Police Colonel Proyland B. Lopez, Acting Chief Regional Staff, at iba pang tauhan ng Procar. Sa kanyang mensahe, pinuri ni Police Brigadier General Dilag ang pagsisikap ng mga miyembro ng Procar Squadron Unit ang itinampok na pakinabang ng paggamit ng mga drone na binibigyang diin na ang teknolohiya ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagpapalakas ng police visibility at operational efficiency sa buong Cordillera. Mula dito sa Riyon ng Cordillera, ako ang inyong PNN correspondent, Police Master Sergeant Lenny Valerio, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Master Sergeant Valerio. Tunghayan naman natin ang mga balita mula sa bahagi ng Visayas. Bumagsak sa kamay ng mga otoridad ang isang wanted person na may kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa isinagawang operasyon ng Libagon Municipal Police Station sa Barangay Nahaong, Libagon, Southern Leyte. Patrolwoman Maria Elena Singgian sa balita. Arestado ng mga otoridad ang isang lalaking wanted person sa kasong paglabag sa RA 7610 matapos mahuli sa Barangay Nahaong, Libagon, Southern Leyte. Bandang alas 2:15 ng hapon nang maaresto ang akusado ng mga tauhan ng Libagon Municipal Police Station sa bisa ng warrant of arrest para sa kasong paglabag sa Section 10A ng RA 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na may narekomendang piyansa na 72,000 pesos para sa pansamantalang kalayaan. Dinala ang akusado sa Libagon MPS para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang pagkakaaresto sa akusado ay bunga ng masusing operasyon ng ating kapulisan bilang bahagi ng pagsisikap na wakasan ang kriminalidad sa ating bansa. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula dito sa Eastern Visayas, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Elena Singgian, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Singgian. Hindi lang seguridad kundi malasakit din ang hatid ng Tigbawan Municipal Police Station at tagaligtas riders matapos magsagawa ng feeding program at anti-bullying lecture para sa mga mag-aaral sa lalawigan ng Iloilo. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Charmaine Balunsat. Ipinamalas ng Tigbawan Municipal Police Station sa pangunguna ng kanilang officer in charge na si Police Captain Alfred Mansoy ang tunay na diwa ng malasakit at bayanihan sa isinagawang feeding program at anti-bullying lecture para sa 153 mag-aaral ng Lino Flores Elementary School, Sitio Lino Flores, Barangay Bagingin, Tigbawan, Iloilo. Ito lamang ika-13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang naturang aktibidad ay isinagawa katuwang ang tagapagligtas Rider Philippines Incorporated for Brotherhood, Volunteerism, Charity Rides, Iloilo South Chapter sa pamumuno ni Mr. Roland Roblesa, Pangulo ng nasabing samahan. Pinangunahan naman ni Police Senior Master Sergeant Amy Jerlyn Acevedo ang isang anti-bullying lecture na naglilayong itaas ang kamalayan ng mga kabataan sa masasamang epekto ng bullying. Layunin ng aktibidad na maghatid ng tulong sa mga mag-aaral kasabay ng pagpapalaganap ng mabuting asal at malasakit sa kapwa. Thank you sa aton nga Tigbawan PNP, Tigbawan Police Station sa pagkandak man sang ila nga symposium about bullying. Ang amon nga learners ra ko gid naman-an regarding sa bullying, ang nakabulig gid ang ila nga talk diri sa amon nga eskwelahan. Nagapasalamat gid kami sa aton nga tagaligtas riders kay sila nagkandak sang feeding program kag ang ilang recipient is ang Lino Flores Elementary School. As school head, we are very thankful kag kami gid ang ilang napili nga mangin recipient. Thank you so much for this opportunity. Ang ganitong mga inisyatibo ay patunay ng patuloy na
pakikipag-ugnayan ng kapulisan sa komunidad upang mapalaganap ang kultura ng malasakit at pagkakaisa para sa mas ligtas at maunlad na kinabukasan ng bawat kabataan alinsunod sa isinusulong ng Philippine National Police na bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula dito sa Western Visayas, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Charmaine Balunsat, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Balunsat. Ipinamalas ng mga tauhan ng Inabanga Municipal Police Station, katuwang ang Regional Police Community Affairs and Development Unit 7, ang kanilang malasakit sa kabataan sa pamamagitan ng matagumpay na school visitation at pamamahagi ng IEC materials sa Dagnawan High School sa bayan ng Inabanga, Bohol. Patrolwoman Nikia Canedo sa ulat. Andito tayo sa Dagnawan, Inabanga High School kung saan ay kasalukuyang isinasagawa ang makabuluhang pagtitipon na inorganisa ng Inabanga Municipal Police Station, ang anti-bullying tips at ang cyber safety tips. Matagumpay na isinagawa noong Oktubre 9 taong kasalukuyan, ganap na 3:00 ng hapon ang isang school visitation at IEC distribution sa Dagnawan High School, Barangay Dagnawan, Inabanga, Bohol. Ang aktibidad ay pinangunahan ng mga tauhan mula sa Inabanga Municipal Police Station, katuwang ang mga personnel mula sa Regional Police Community Affairs and Development Unit 7. Layunin ng nasabing gawain na patatagin ang ugnayan ng kapulisan at paaralan sa pagpapalaganap ng kapayapaan at kaayusan, pagtiyak ng isang ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at pagpapatibay ng tiwala sa pagitan ng mga guro, kawani at estudyante. Tinalakay sa aktibidad ang mga mahalagang paksa tulad ng anti-illegal drugs awareness, anti-criminality measures, anti-insurgency initiatives, human rights advocacy, National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, crime prevention tips at iba pang kaugnay na usapin ukol sa seguridad at kapayapaan. Ako nga pala si Erica Jane T. Matela, nagmag-aaral sa Dagnawan Inabanga High School. Natutunan ko na kung ano ang mga dapat gawin kung tayo ay nakakaranas ng abuso, pisikal, verbal o sa social media, at kung paano maging wais sa paggamit ng social media para maprotektahan ang sarili. Nagpasalamat ang pamunuan ng paaralan sa aktibong partisipasyon ng kapulisan at sa mga mahalagang impormasyon na kanilang ibinahagi. Police Captain Alvin Sator, ang Chief of Police ng Inabanga, Bohol. Ngayong araw na ito ay nagsagawa po tayo ng isang pagpupulong kung saan tinulungan po tayo ng PKG Central Visayas at ang ating WCPD. Doon tinalakay nila ang cyberbullying at saka safe spaces act. Ito po ay isang programa ng ating kapulisan upang labanan ang pang-abuso sa ating kabataan, lalo na gamit ang social media platform. Yan lang po. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Ang matagumpay na aktibidad ay patunay ng patuloy ng kooperasyon sa pagitan ng PNP, paaralan at komunidad sa layuning mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at kaligtasan sa buong Inabanga. Mula dito sa Dagnawan Inabanga High School, ako yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Nikia Canedo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canedo. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Iniimbestigahan ng mga matanog PNP ang pamamaril sa isang lalaki ng mga hindi pa matukoy na suspect sa Maguindanao del Norte. Alamin ang iba pang impormasyon mula kay Patrolwoman Judy Ann Alibo. Dead on the spot ng lalaki matapos pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang mga sospek bandang alas 7:45 ng gabi, ika-12 ng Oktubre taong kasalukuyan sa Barangay Bugasan Norte, Matanog, Maguindanao del Norte. Sa report ng PNP, kinilala ang nasawing biktima na si Pau Adam, nasaus tunggulang at residente ng Parang, Maguindanao del Norte. Habang maswerte naman na nakaligtas sa insidente ang kanyang kasamahan, kinilalang si Pangalian Kasimbara. Ayon sa ulat ng mga otoridad,
Sakay umano ang mga biktima ng isang payong-payong mula sa Barangay Gadungan parang Maguindanao del Norte patungo sa ng Barangay Poblacion 1 nang biglang harangin sila ng mga armadong sospek at sa pilitang dinala sa Matanog. Pagdating sa nasabing lugar, dito na pinaputukan ng mga sospek ang mga biktima. Nagtamo ng tama ng bala sa ulo si Adam na nagresulta sa agarang pagkasawi nito habang maswerte namang nakatakas ang kasama nito. Agad rin na nakatakas ang mga sospek matapos ang insidente. Patuloy ang hot pursuit operation ng Matanog Municipal Police Station para matukoy ang pagkakilanlan at maaresto ang mga salarin sa likod ng krimen. Mula rito sa Riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Alibo. Naaresto sa Zamboanga del Sur ang isang lalaki matapos umano'y masangkot sa kaso ng illegal discharge of firearms sa lalawigan. Ang detalye ng report mula kay Patrolwoman Joanna Marie Soriano. Naaresto ng mga ng Gipos MPS, katuwa ang Zamboanga del Sur Provincial Intelligence Unit, 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company at 902nd Regional Mobile Force Battalion 9 ang isang lalaki sa isinagawang Joint Intelligence Driven Operation dakong alas 5:30 ng hapon noong Oktubre 12 taong kasalukuyan sa Purok 3, Barangay Linton, Bayan ng Gipos, Zamboanga del Sur. Batay sa ulat ng pulisya, ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakaaresto sa isang 35 taong gulang na lalaki, may asawa, isang magsasaka at residente rin ng Barangay Linton, Gipos, Zamboanga del Sur. Naaresto siya sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong illegal discharge of firearms through the use of loose firearms sa ilalim ng Section 29 ng Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms of Ammunition Regulation Act. Matapos ang pagkakaaresto ay agad dinala ang sospek sa Gipos MPS para sa wastong dokumentasyon at disposisyon. Sa pamamagitan ng ganitong mga operasyon, muling pinatutunayan ng Philippine National Police ang kanilang matatag na paninindigan laban sa kriminalidad at patuloy na pangangalaga sa kaligtasan ng mamamayan. Mula dito, Zamboanga Peninsula, nagbabalita, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Joanna Marie Soriano, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Soriano. Arestado ang mag-ama sa isinagawang drug bypass operation ng PNP sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental. Ang buong detalye mula kay Patrolwoman Rina Celestine Sendrias. Arestado ang mag-ama sa kinasang bypass operation sa Upper Carmen, Cagayan de Oro City nito lamang ika-11 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng mga operatiba ng Bulwa Police Station. Kinilala ni Police Major Ronaldo C. Galvan Jr., officer in charge ng Bulwa Police Station. Ang mga sospek na sina alias Art, lalaki, 59 anyos, alias Bruno, lalaki 27 anyos, mag-ama at residente ng nasabing lugar. Nakumpiska mula sa mga sospek ang mga pakete ng hinihinalang shabu, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Ang mga sospek ay mahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang inyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sendrias, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sendrias. Walang takas sa isang street-level individual sa isinagawang bypass operation sa New Bataan, Davao de Oro. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Mariel May Donquilab. Arestado ang isang street-level individual sa isinagawang buy-bust operation ng New Bataan PNP, katuwang ang Davao de Oro Provincial Intelligence Unit at Provincial Drug Enforcement Unit sa Purok 4 Barangay Bantacan, New Bataan, Davao de Oro nitong Oktubre 13 taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Major Darwin M. Aguilar, Chief of Police ng New Bataan Police Station, ang suspect na si alias Brad, 27 anyos na residente ng Barangay Bantacan, New Bataan, Davao de Oro. Na-recover mula sa suspect ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 6,800 pesos. Buy-bust money na ginamit sa operasyon at mga drug paraphernalia. Kasalukuyang nakakulong ngayon ang suspect sa New Bataan Municipal Police Station upang dumaan sa tamang disposisyon at maharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of
2002. Ang operasyong ito ay nagpapakita na patuloy na pagsusumikap ng Police Regional Office 11 na sugpuin ang iligal na droga at krimen sa rehiyon na may layuning tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng komunidad. Mula dito sa Davao de Oro Police Provincial Office, ako ay ang PNN correspondent. Patulungan Royal Maiden Kilab, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Patrolwoman Don Kilab, kulungan ang bagsak ng 3 high-value targets matapos masakote sa isang buy-bust operation na isinagawa ng Sitio Adelfa, Barangay Malandag, Malungan. Yan at natukan ni Patrolwoman Rosalie Umalay. Arestado ang high-value targets sa isang buy-bust operation sa Sitio Adelfa, Barangay Malandag, Malungon, noong Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ang mga sospek na sina alias Jack, 45 anyos, at alias Junjun at Joe, pawang mula sa General Santos City. Nahuli matapos bintahan ng shabu ang isang pusher buyer gamit ang marked money. Nasamsam mula sa kanila ang 8 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 32,000 pesos. Kasalukuyang nakakulong ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa General Santos City, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Rosalie Umalay, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Umalay. 3 drug personality ang huli ng Butuan PNP sa magkahiwalay na operasyon matapos makumpiskahan ng tinatayang 40,000 pisong halaga ng shabu sa Butuan City. Ang balita mula kay Patrolwoman Karin Malilin. Arestado ang 3 drug personality at nasamsam ang kabuuang 40,800 halaga ng droga sa magkahiwalay na operasyon ng Butuan PNP nito lamang ika-13 ng Oktubre taong kasalukuyan. Ang unang operasyon ay sinagawa bandang alas 4:30 ng madaling araw sa Barangay Ignacio na nagresulta sa pagkakaresto ni alias Tata at alias John Ray na kapwa mga street level individual. Kasunod dito, isang operasyon naman ang isinagawa bandang alas 6 ng umaga sa Barangay Maon kung saan naaresto si alias Son, 38 taong gulang, may asawa at driver. Nasamsam mula sa kanya ang 4 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 1 gramo at halagang 6,800 pesos. Ang mga sospek ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Butuan City Police Office habang inihanda ang mga kasong isasampa laban sa kanila sa ilalim ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula dito sa Police Regional Office 13, ako ang iyong PNN correspondent, Patrolwoman Karen A. Malilin, alagad ng batas, taga-taguyod ng balitang pulis. At yan ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. At mga ka-PNN, 72 days na lang, Pasko na! Nawalan ako ng... Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita bilang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at tunay na nararamdaman. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Patrolwoman Melin B. Loquias mula sa Eastern Police District. Maghatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.